Okay, weekends ngayon, no? At ngayong update na to or video na to, iba ang pag-uusapan natin, no? So most likely parang ano to, parang some sort of journey ko sa crypto, sa trading at potentially some sort of ano na rin, konting basic tutorial na rin, no? So may gusto lang ako ipakita, no? Kasi may nagrereklamo kasi. May nagrereklamo na bad trip kasi hindi niya raw maintindihan yung ano. Eto, hindi niya raw maintindihan yung pinagsasabi natin dito sa ano sa video natin, pero naiintindihan ko naman siya, no? Naiintindihan ko naman siya. Ang problema lang sa tingin ko, nasa maling channel siya kung naghahanap siya ng some sort of tutorial, no? At ito lang yung problema, medyo entitled yung ano yung comment niya, no, na gusto parang na parang gusto kong gumawa ng tutorial video for beginners para sa kanya. eh boss John Felix, no, ano to, no, itong channel na to for hobby purposes lang, no, at hindi to actually parang crash course, hindi to parang course para sa technical analysis, hindi rin siya lesson sa technical analysis. Update to, no, update ng mga galaw ng BTC, no. So ay lang, okay, medyo weird lang na nakakita tayo ng gantong klaseng ano, no, ng mga comment na medyo medyo entitled, medyo parang nagagalit pa. Free content naman to, no. Sa tingin ko, no, sa tingin ko lang nasa maling channel ka sa ngayon, Paps. Kasi ano, no, nakita mag-comment last time, no, na sabi mo madumi yung chart. So understandable, madumi na nga naman talaga yung chart ko, no. Pero yung mga latest updates ko, no, ito for example, nililinis ko naman yung chart ko para sa mga ano, no, sa mga medyo may mga reklamo na hindi maintindihan yung chart kasi ang dumi. So tinatanggal natin yung mga drawing natin. Pero ang problema, no, since nabasa ko na to na mukhang kahit pala hindi marumi yung chart ko, sabi mo dito, no, miski isa wala kang naintindihan sa pinagagawa ko dun sa mga videos, mukhang skill issue na yan, Paps. mukhang skill issue na yan, no. Pero pagbibigyan kita, no, kasi at some point ganyan din ako na hindi naman ako entitled, no, hindi naman ako yung lang yung pinagkaiba natin. At some point naging beginner rin naman ako, no, beginner, pero hindi naman ako gantong parang entitled na nagsasabi sa comment na pakiayos naman yung guide mo ng medyo may rudeness konti sa pag-comment, pero okay lang yan. Pagbibigyan kita, okay. So titignan natin, no, paano kaya tayo nakakapag-trade or paano natin yung pinaka-basic lang, no. So ang pinaka-basic dito actually na kailangan nating malaman sa trading, ang RSI, ang RSI pinaka-basic, ang volume, pinaka-basic, at mga moving averages. Actually hindi kasama tong 200, no. Okay. So ayun yung mga indicators na pinaka-basic na kailangan natin malaman sa tingin ko, pero hindi na ako masyado gumagamit nito. Ang RSI medyo bihira ako na rin gamitin, pero nagagamit pa rin 'yan, Para sa mga para sa mga more on mga long-term time frame na traders to or mga hodlers, no. Okay? At pag-uusapan din natin yung mga resistance at support. So for example, no, may mga times na mag-aaron tayo ng push up, push down. Actually kasama pa pala tong mga mga retracement, fib retracement at fib extensions. Ang tawag dito Fibonacci, okay? May mga mapapansin kayo pag nag-google kayo or sa mga Twitter na magche-check kayo ng mga TA nila, may laging nakalagay doon DYOR. Do your own research. Kasi eto, no, ang problema dito kapag gumagawa ka ng video, hindi laging pwedeng every video ay may tutorial sa loob. Okay? Kasi yung mga nakakaalam na ng basic na trading, lagi na lang nila nakikita yung basic trading na tutorial, di naman alam na nila yun.
nakakatulong sa beginners, ito, nakakatulong sa beginners, pero paano yung mga may alam na? So, paulit-ulit na lang nakikita yun, nakakalabasan, no? Nakaka-bad trip yun para sa kanila. Ang focus natin sa mga technical analysis natin yung mga medyo advanced na, no? So, maintindihan ko kung hindi mo naiintindihan, no? Kung medyo advanced na tong mga TA natin, at etong gantong style pops ng TA ko, actually hindi ko talaga ikakalupit yon, ikayayaman ko, okay? Kasi parang sinasabi mo, parang ina-assume mo na pagwapo yung TA ko, actually hindi, pampayaman kasi yan. So papakita ko lang yung yung recent nating trades, kasi nga tayo, nag-TTA tayo na maayos, itong mga to, at yan, ito yung mga recent natin, Tapos, kung gusto mo ng mas malupit pa dyan, yung talagang mukhang ito pa pala, iba pa pala to, yung sa tingin mo na hindi ikakalupit, actually, hindi naman talaga ikakalupit, ikakayaman natin, ito, yung 2021 kong mga long positions, okay? So, pag-uusapan natin yan mamaya, Okay. So, start tayo sa basic tutorial. Okay? So, meron tayong tinatawag na support at resistance, Okay. Sa support at resistance, madalas doon natin makikita yung kung saan nagba-bounce. Ito, for example, meron tayong etong area to, nagba-bounce tayo. Magpo-push down, magba-bounce hanggang sa magkakaroon tayo ng panibagong level. So, etong ilalim na to, ang tawag dyan support. Okay? Ang ibabaw na to, ang tawag dito resistance. Okay? So, paano natin paano natin nalalaman kung nasaan ang support at resistance? Siyempre, kailangan muna natin ng data sa coin or sa stock market na binabasa natin. So, for example, kung dito tayo sa umpisa, sa umpisa ng Bitcoin, actually wala tayong malalaman dito masyadong support or resistance. Ang pinaka makikita nating support or resistance dito dito pa sa mga areang to, Dito pa sa mga areang to. Yan, papansin natin meron tayong some sort of support dito na actually di natin naabutan, Di natin naabutan, Kasi kailangan mo nang mabigyan ng value ang isang stock or isang coin, cryptocurrency, bago natin ma-determine kung nasaan ang resistance or ang support. So, paano natin malalaman yon? Mamaya pag-uusapan natin. Pero yung basic muna, So, meron na tayong data, So, for example, nandito na tayo. Meron na tayong data sa BTC. Okay? So, sabihin natin, andito na tayo sa part na to. Hindi natin alam kung hanggang saan magpa-pump to kasi wala tayong data sa right side, Wala tayong data sa right side. Ang kakalabasan diyan, pwede tayo maka-expect ng pwede pang mag-pump or pwedeng mag-dump na kahit kailan mangyayari, wala tayong masyadong data. So, makakapansin tayo dito ng high, ng low, ng lower high, ng lower low, ng lower high. Ang tinatawag dito sa mga ganitong klaseng series of lower highs at lower lows, trend, which is basically downtrend. So, ganun din dito, Ganun din dito. Alam natin meron tayong high, meron tayong low, meron tayong high, meron tayong low. Ang series na ganitong tawag dito, trend, which is uptrend. Okay? Meron tayong uptrend. Ibig sabihin, mas highly likely na mag-aaroon ka ng profits kapag meron kang buying position dyan. So, for example, kung meron kang binili ditong BTC, expect natin pwede pa tayo mag-pump, Kasi meron tayong, or sabihin natin, dito, bumili kayo dyan kasi meron kayo na-determine ditong high, low, higher high, higher low. Meron tayong series of higher highs and higher lows na may higher probability na magpo-push up. Okay? So, kung nakabili ka dito, may profits ka dito kasi
mas mataas ang chance na mag-pump pa kapag nakakita tayo ng bullish market structure. So, ito yung tinatawag na bullish market structure, no? Okay? So, nakapush tayo dito. Minsan, hindi laging sunod-sunod na nangyayari yun. So, meron tayong high, low, high, low, high. Tapos, may isip mo, ito na kaya yung low? Yan, ito na kaya yung low, tapos dadating na yung high. No? Doon tayo magkakaroon ng mga mas maraming types of anong tawag dito? Mas maraming types of indicators. Okay? Yung kunwari, yung support. So, makikita natin saan ang pinaka-support na babagsakan nitong price na to in case bumagsak. No? Most likely, dito sa mga area to, makikita natin, ito yung swing high, no? Na swing high, meron tayong binrake out dito. Binrake out natin to. Yan, binrake out natin. Nag-push up. So, ang kakalabasan, saan kaya possible pwedeng bumagsak ang price? Kasi dati ito yung price na gusto ng mga tao, no? Or yung napag-breakoutan ng mga buyers. So, ang iisipin ng mga tao, etong price na to, sana makabalik dito, no? Sana makabalik dyan. Or, dito sa mga prices na to, kasi ang taas na nito, no? Ang taas na nito, para makabili ulit sila. Okay? So, since maraming tao ang nag-iisip nun, maraming aabang ng buying position dito. Maraming aabang ng buying position dito. Okay? Doon nagagawa ang support. Okay? Doon nagagawa ang support. So, maglalagay tayo ng linya. Linya, yan. Gagawa pa tayo ng isa pang linya dito as support. Yan. Makikita nyo, no? So, basic lang to, no? Meron tayong mga, ito, no? Makikita natin, meron tayong mga wicks. So, pag sinabi natin, in case hindi nyo alam kung ano meaning ng wick, ang mga tawag dito sa mga to, no? Mga candle to, no? Mga candle. So, makikita naman natin dito sa ano tawag dito sa drop down na to, kung anong klaseng chart ang pwede natin makita. Meron tayong Heikin Nashi, may hollow candles, may ito line graph. Ito parang medyo may pagka bar parang bar graph. Itong candles parang bar graph din. Pero kaya candle kasi mukha siyang kandila, no? Kandila. At ito in Tagalog, ito mitya ng kandila. So, makakita kayo ng mitya, which is wick. Wick, no? W-I-C-K. Okay? W-I-C-K. Wick ng kandila. Mitya in Tagalog. Okay? So, meron tayong mga wick to the downside din na inverted candle, yung nakabaliktad na candle or kandila. No? So, etong mga to, nagsuserve to as some sort of support. Okay? As some sort of support. Makikita natin, mag-wick up, babagsak. Magpo-push up, babagsak ng onte hanggang sa ma-breakout niya. Okay? So, dito sa mga part na to, mapapansin natin kung saan ang malaking type of zone of support. Zone of support, ibig sabihin, etong part na to, ay napakagandang buying opportunity. Okay, gets? Buying opportunity. So, sabihin natin gusto mo nasa safe side ka, no? Nasa safe side ka, gusto mo makabenta sa resistance. Okay? Gusto mo makabenta sa resistance. Basic lang to. Basic lang, no? So, meron ulit tayo dito kasunod. Na meron tayong high dito na nangyari na dati. Meron tayong isa pang level dito. So, ganun lang ulit. Gagawa tayo ng linya. Isa pang linya dito. Sa candle close naman, sa candle closes, mapapansin natin saan tayo nag-aaroon ng maraming red candles. Meron tayong maraming red candles dyan. Ibig sabihin, nagbebenta ang mga tao. Maraming red candles dyan. May mga nagbebenta ang mga tao. Okay? So, kinakalabasan, etong part na to ay nagsiserve ngayon as resistance. Since bumili ka dito, sabihin natin bumili ka dito, gusto mo ngayon magbenta, saan ka pwede magbenta? Pwede kang magbenta dito. Pwede kang magbenta dyan.
O sabihin natin, gusto mo mas safe. Pwede ka magbenta dito sa some sort of resistance na to. Makikita natin, marami ring red candles doon. Red candle, red candle, red candle. Puro red candle yan. No? At ito, meron pang isa pa dito. Yan, no? Ganyan. O, lalagyan pa natin isa pang linya. Ganyan. So, akalabasan, marami kang chance para magbenta dito. So, ayun ang tinatawag na resistance. Okay? So, alam na, gets na kung ano ang resistance at ang support. So, ano lang, no? Summary lang. Kapag sinabi nating support, doon ang pinakamaraming gustong bumiling mga tao. Madedetermine natin yung support natin depende sa data na nakita natin dito sa left side. Okay? Ito, sa left side. Sa left side. Malalaman natin yung support dyan. Dito. Ito yung support. Maraming mga tao na gustong mapabalik ang price dito para makabili ulit sila, no? Makabili ulit sila. Dumating nga. Dumating. Bumili. Tapos hindi pa actually nagbe-break out. Pupush up ulit at babalik ulit sa baba. At makakabili ulit ang mga tao. Okay? So basic na basic lang. So kung gusto mo naman magbenta, ito naman ang resistance kung saan maraming gusto naman magbenta. So since hindi lang naman ikaw as a trader ang gustong magbenta na dito sa mga lugar na to na nakaabot tayo ng gantong price. Sana makabalik ulit doon para maibenta ko yung nabili ko dito sa mga prices na to, no? So hindi lang ikaw yung nakakaisip nun, maraming tao rin ang nakakaisip nun na gusto magbenta dito. At doon papasok ang resistance. Okay? Doon papasok ang resistance kung saan maraming nagbebentang mga tao doon sa price na yun, no? So, nag-push up, makikita natin resistance, then pwede ka magbenta dyan. Okay? Hanggang sa ito na yung tinatawag natin na breakout. Ibig sabihin, kapag nag-breakout, lumabas dun sa current price na to. Lumabas dun sa current price na yun. Either pabagsak, breakout to the downside, breakout to the upside. So, may mga ganon. For example, ito, no, meron tayong wick up dito, nag-breakout to the downside. Okay? So, ang kalabasan, ang pinaka galaw nito ay most likely dito lang sa loob na to bago tayo magkaroon ng breakout ulit. Okay? So, ayun ang tinatawag na breakout at breakdown. Okay? Or basically breakout, depende lang sa direction, kung up or down. Okay? At kapag nagkakaroon tayo ng mga breaks, ang mga resistances natin at support natin pwedeng mag-interchange. Ibig sabihin, pwedeng mapalitan from support to resistance or resistance to support. Okay? So, ito, no, meron tayong push up dito. Na-confirm natin na meron tayong some sort of resistance dito. Makikita natin, pupush up, magre-reject, babagsak. Ibig sabihin, meron tayong some sort of resistance dyan. Okay? Nung na-breakout natin to, ang kakalabasan na hindi natawag dito resistance. Ang tawag na dito, support kasi nasa taas na tayo. So, kapag bumagsak ang price, bumalik dito, support na ang tawag. Okay? Ganun lang, no? So, pares lang naman lang rin yan dito sa mga area to. Kaso, hindi na natin binalikan to. Binalikan ba natin? Hindi na, no? So, ang kakalabasan, itong mga susunod na to, ito, meron tayong some sort of push up dito. Makikita natin, tatambay ang price dyan, babagsak muna, hanggang sa magkakaroon ng break. Magkakaroon ng break, no? Lalagyan natin ng linya, magkakaroon ng break. Makikita natin, resistance to, no? Resistance to. At dito, nahihirapan ang price mag-breakout. No? Papalakayin natin, ha? Uusog natin. At buburahin natin itong mga drawing natin saglit. Makikita natin, may mga wick up tayo. Wick up, yan, wick up. Ibig sabihin, nahihirapan ang price i-breakout. At babagsak muna, magpapahinga. Bago mag-breakout, retest. Ito ang tinatawag na retest or yung pullback bago mag-continue to the upside. Ibig sabihin, chine-check ng market, chine-check ng mga tao kung ito bang
level na to malaking klaseng level, or marami bang taong interesado bumili dito ngayong nag-breakout na tayo. So ang kakalabasan, mako-confirm natin meron tayong support. May support na tayo dito. Okay? So anong itsura niya kapag bumagsak tayo pabalik dito sa support na to? So magpa-pump tayo, no? Hindi natin alam kung hanggang saan to. Oops, sorry. Hindi natin alam kung hanggang saan to, no? Yan, tapos babagsak na siya. Okay? Babagsak siya dun sa support. At marami na namang taong interesadong bumili dito. Diyan sa mga area yan. So anong gagawin after niya mag-support? Magpa-pump, no? Yan, magpo-push up. Hindi na siya almost babalik. No? Hindi na siya almost babalik dun sa mga actually ito, bumalik dito na onti sa mga prices na to. Yan, bago nag-pump ulit. Okay? So, ay lang yung mga basic na support and resistance, no? So, alisin natin to. Yan. So, ano yung mga indicators na pinagsasabi ko kanina? So, meron tayong tinatawag na RSI, Relative Strength Index. Kapag nakakita tayo ng Relative Strength Index, ito ang strength. Ito ang lakas ng pagbili or pagbenta ng mga tao. Okay? So, for example, dito sa mga area to, no? So, paano natin malalaman? Isang indicator to na kung paano natin malalaman kung gaano na kalakas yung pag-push up, no? Pag-push up. So, for example, dito, no? Yan. Ang RSI pwede nating magamit as some sort of indicator or taga-sabi sa atin, taga-guide sa atin kung ang price nito ay masyado ng mahal or ang price nito masyado ng mura. Okay? So, for example, kapag lumagpas tayo ng 70 RSI, ito makikita nyo to sa right side, 70 RSI. So, ito lang yung indicator, RSI. Ito lang yung Relative Strength Index, ha. Ito ang Relative Strength Index. Lumagpas tayo sa RSI, ang tinatawag dito, kapag lumagpas, overbought. Ibig sabihin, masyado nang nabili ang price, masyado nang maraming bumili ng price. Ibig sabihin, kapag masyado nang maraming bumili ng price, marami nang so may pera ka, no? May BTC ka dito sa mga prices na to, or sabihin natin dito sa mga prices na to, marami kayo diyang mga taong nakabili diyan, kakalabasan. So kapag maraming taong nakabili dito sa mga prices na to or dito sa mga prices na yan, ganyan, ano ang tendency na mangyari? Siyempre, at some point, gusto mo magbenta. So, parang meron kang isang daang tao, 70% doon bumili. No? So, ma-expect mo pa ba ang mga ang 70% na yon itatambay lang ba nila yung pera nila? Syempre hindi, no? At some point magbebenta yon. So ang probability or yung chance na magbenta sila ay around 70%, no? Magbebenta sila sa pag-pump nito. So ganoon din yun, no? Dito sa RSI. Na kapag lumagpas tayo ng 70 RSI, actually ito, no, 96% to, no, na sobrang bullish, na puro buys ang ginawa ng mga tao dito. Ang kakalabasan, at some point, magbebenta sila. Okay, magbebenta. So, nagbenta na. Naubos na yung 70% na yun. Or yung sabi natin, yung 90% dito, no? 95% ng mga tao na bumili, nagsipagbentahan na. Naubos, saan napunta ang RSI natin? Nasa 30 RSI na tayo. Banda dito, yan. 30 RSI, makikita nyo dito, 30 RSI, ibig sabihin, mga around 30% na lang ang natitirang mga tao na may hawak pa ng parang buying position ganoon siguro. Pero hindi exactly ganun yung meaning nun, ha. Ginagamitan ko lang ng analogy, okay? Ibig sabihin, sa 30% na yon, oversold na. Marami ng mga tao ang nagbenta. So, ibig sabihin, kapag nagbenta ka na ng BTC mo, anong makukuha mo? May pera ka na. Ano gagawin mo sa pera mo? Pwede mo na ulit ipambili ulit. Di ba? Ipambili ulit. Kasi nakapagbenta ka na.
nakikita mo nasa 30 RSI na siya. So oversold, ibig sabihin mura ang price ngayon. No, pag dito at dito overbought, mahal ang presyo. Pag dito at ang RSI mo andi dito sa 30 RSI, ang presyo mura. No? So ito ang way ng pag-indicate kung masyado na bang mahal ang isang asset or masyado bang mura ang isang asset, no? Ay lang yung pinaka basic na idea ng RSI, Relative Strength Index. Okay? So meron tayong kasunod yung ang volume naman. Volume. Ito. Kasi natin yung RSI natin. So para saan ang volume? Ang volume, ito yung transaction between buyers and sellers. Okay? Transaction. Ibig sabihin natin meron tayong isang gantong klaseng candle, kunwari, isang gantong klaseng bar. Sabihin natin 100 transactions. 100 transactions. Okay? Kapag nagkaroon tayo ng 150 transactions, ang kakalabasan dyan, ganito ang itsura ng candle na yan. 150 transactions. 150. Yan, for example, no? So, anong purpose ng nalalaman natin kung gaano kalakas yung transaction between bulls at bears or between buys and sells, no? Malalaman natin kung gaano kalakas ang isang kasi sample to, no? Sample to ng transaction sa isang time frame. So, nagigets pa ba 'yon? Na kunwari nasa weekly tayo, no? Sa isang weekly candle na ganito, eto, meron tayong ilan to? Paano ba natin malalaman, ma-check to na hindi natin makita dito, no? Kung ito pala. Teka. Ayun, kailangan pala buksan to. So, pero ba't hindi pinapakita yung volume? Ayun, yung volume. Makikita nyo dito sa top left, no? Top left. Dito, ito yung volume, no? Pag i-hover ko yung mouse ko dito, ang nakalagay 1.74 million na volume. So pag i-hover ko naman to the left side, 1.489 million na volume. Ibig sabihin yung volume niya yung transaction between buyers and sellers. Okay? So kung zoom in pa tayo, zoom in natin dito at titignan natin tong candle na to. Yan, itong red na to. Sa 1.489 million na yan, ganito kalaki ang ibinagsak ng price. Ganito kalaki ang binagsak ng price. Ibig sabihin mas marami out of 1.489 million ganito kalaki ang ibinagsak. So ibig sabihin, kunwari, no, meron tayong actually, labas tayo dito. Yan. Usog tayo dito. Yan. Kunwari, meron kang price candle dito na sabihin natin nag-pump, no? So, ang itsura niya kulay green. Actually, gawin natin kulay green to, no? Yan. Kulay green. Then, meron kang volume ditong kulay green din. Yan. At sabihin natin, etong green volume candle na to, 100 transactions. 100 transactions, no? Tapos ganito nag-close ang candle. So wala siyang wick down, wala siyang wick up, at puro pump lang to. Puro pump lang, no? Sabihin natin puro pump lang. Ibig sabihin sa 100 na tao or transaction, sorry, na buy and sell, lahat buys. Lahat buys ang ginawa at walang masyadong nagbenta. Okay? Ang kinakalabasan, walang masyado nagbenta, puro bumili lang ang mga tao. So 100 na transaction. Ganon din naman kapag pula, no? Kapag pula. Ganyan. So kulay pula to, no? Gawin natin pula. Tapos meron din tayong pulang candle dito. Yan. So sabihin natin, etong price na to 0 to 10. Yan, 0 to 10. Ito rin 0 to 10. At meron din tayong 100 na volume dito.
So 100 na transaction. So ito no, simula 0 hanggang 10, sabi natin 0 pesos hanggang 10 pesos, puro bumili lang ang mga tao. Etong 100 na transactions na to, puro buys lang ang ginawa. Dito naman sa right side, starting sa itaas, puro benta lang ang ginawa, puro benta lang hanggang sa naging 0 yung price. Kasi ang volume natin 100 at puro sell to. Okay, puro sell. Paano naman kapag nasa bandang gitna? Alisin natin to saglit, itong volume natin para hindi tayo malito. Yan. Paano naman kapag nasa gitna siya? So, andi dito na yung price, no? So, nag-start ang price natin dito. Alisin, gawin na natin puti ito, no? Yan. Nag-start ang price, nag-pump, natapos ang price natin dito. So, ang next na starting point neto, dito naman, babagsak ang price, nag-stop ang price dito. Okay? So, ang sumunod, dito naman ang start ulit sa 0. Sa 0 ulit. Nag-pump ang price hanggang dito. Yan, hanggang dito. Pero ang kakalabasan pala, taka lang, ayusin natin ha. Nag-pump ang price hanggang dito. Ganyan. At meron tayong wick sa taas. Wick sa taas. Yan. Dito sa 10. Yan, dyan sa 10. Tapos ang itsura nito, green candle na 100. Okay? Gawin natin kulay green ulit. Kulay green. Ito, nasa ba yun? Ito, gawin natin kulay green to. Yan, tapos tapos burain natin to saglit. Yan. Tapos drawingin ulit natin ng 100. Ibig sabihin, ang 100 na transactions na to, almost bandang kalahati, no? Kalahati lang ang bumili. Pero in control pa rin ang bulls dito. Okay? Ibig sabihin, imbis na dito sa loob ng 100 na to, merong selling pressure. Pero mas malakas pa rin ang bulls, kakalabasan, ang buys. No? So, ibig sabihin, ang volume natin ang nagbibigay ng idea kung gaano kalakas ang isang push up. So, sabihin natin, paano kaya kapag naging 1,000 to? 1,000. Ibig sabihin, kung meron tayong sabihin natin, nasa 5 to, no? Nasa 5 pesos natapos. Ibig sabihin, ang 500 na transactions dito mas malakas sa, tama ba? Teka lang tama, ang 500 na transactions dito mas malakas kumpara sa 500 na selling pressure. No? So ito yung buy, ito yung sell. Okay? Ibig sabihin, mas makakapal ang buys neto kaysa sa mga maninipis na sells neto. Okay? At ang kinakalabasan, nasa bandang gitna tayo natapos. No? So, ay ang pinakasimpleng explanation ng volume, no? Ibig sabihin, dito meron tayong parang 50 versus 50 yan. 50 versus 50. Yan. At 100% nilang nalakasan tong mga 50 na to. Ibig sabihin, mas malakas ng matindi ang mga buys dito kaysa sa mga sells dito. Okay? Ganun lang rin naman dito sa area to, no, na mas malakas ang sales ng matindi kaysa sa buys, or almost walang nagbabay, kakalabasan. So ganun lang yung pinaka point ng volume. Malalaman natin sa dami ng tao or daming transactions kung malakas ba yung candle na yon, yung candlestick pattern na yon. Ito malakas ba tong candle na to or hindi. So for example, no, so medyo mahaba yung natin, explanation natin to kasi
medyo mahirap i-explain yung volume no. At baka may, hindi ko sure kung tama yung ganong klaseng explanation no, pero ay ng pinaka-idea sa na ang alam ko sa volume no. So for example dito no, alam natin na nag-dump tayo dito, okay, with high volume, pero sa sumunod na candle meron tayong buying power dito, buying pressure na mas malaki ang volume. Ibig sabihin, maraming taong interesadong bumili dito. Mas maraming mga tao ang interesadong bumili kumpara sa mas maraming interesadong magbenta. Gets? Ibig sabihin, kung ito sabihin natin 80, ito sabihin natin to 90 to, tong green. Etong 19 to, ito yung mga bibili. Yung etong 18 to, ito ang magbebenta. So sino ang mas malakas? Sino ang mas marami? Yung bumibili. No? Makikita pa lang natin sa height nito, no? Mas mataas tong green volume na to kaysa sa red volume na to. Okay? At doon din nyo makukombo yun sa candlestick pattern. Kung yung candlestick pattern nyo masyadong malayo dito sa sa gantong klaseng candle, kunwari ito for example, no, saan ba pwede, ito for example, etong part na ito, no, yan, makikita natin dito meron tayong malaking volume dito, meron din tayong malaking volume dito, yan dito, no. Pero mapapansin nyo all yung interesadong bumili dito and na-push lang ang price hanggang dito lang, no? Diyan tayo nag-close. Pero yung interesadong magbenta dito, na-push niya ang price ng mas malaki to the downside, mas malaki. So ano may expect natin? Tignan natin almost parehas to, no? Almost parehas. Sa same buying power at same selling power, mas malaki ang naibagsak dito kaysa naipump dito. Ibig sabihin, ang nananalo sa labanan ng buying or selling ang mga sellers. So anong mangyayari sa price kapag mas nananalo ang sellers? Babagsak pa ang price. Okay? So ganun ang pagdetermine ng kung paano gamitin yung volume, paano nagagamit ang volume sa mga candles. Okay? So, meron pa ba kayong question? Yun lang siguro yung no? Ay, tanong nyo lang sa comment section kung hindi nyo pa naiintindihan yung volume, no? Okay. So, last one, no? Ang moving averages. Okay? So, pakita lang natin ang 20 moving average, ang red, ang 50 moving average, yellow, ang 100 moving average, blue, at ang 200 natin, white. So ano ba ang moving average? Okay? Ang mga moving average ang average ng prices ng mga candles sa certain days. So kaya 20 kasi 20 days to. So ang gagawin in 20 days ipag-a-add ang lahat ng prices at i-average divided by 20 ng 20 days. At doon natin makikita tong linyang to. Itong red na linyang to, yan, red na linyang to. Doon mabubuo yung 20 moving average. Ganon din sa 50, ganon din sa 100, ganon din sa 200. Okay, average to in days ng price. Okay? At kailangan natin tandaan, lagging indicator to, no? Hindi lagging, lag. Okay? Ibig sabihin, delayed. Okay? So, ibig sabihin, sa 200 days, ito, no? Simula dito, magbibilang tayo ng 200 days to the left. So, most likely, mga banda dito yan, no? Mga banda dito. Etong box na to, siguro, sabihin natin 200 days na to, no? Etong box na to, ipag-a-add niya lahat-lahat at hahanapin niya yung average price. At ang pinaka-average price niya, dito. Dito sa box na yan. Kaya tayo may point dito. Okay? Gets ba? So, ganun ang moving average. So, ginagamit ang moving average as some sort of support
and resistance. Okay, so napag-usapan na natin ang support and resistance. Binibigyan tayo ng moving average natin ng titignan kung saan ang potential support and resistance. Okay? So ito no, for example, saan ba maganda? Dito tayo. Yan. Okay, so for example, nagpo-push down tayo dito, no? Nagpo-push down tayo. Pero hindi natin exactly alam kung saan kaya pwede siyang mag-support. Sabihin natin, hindi tayo expert sa ganitong klaseng support, no? Hindi tayo expert dyan. Di tayo expert dito sa mga support na to. Or gusto nyo ng some sort of tulong sa paghanap ng mga support. Okay? Dito natin magagamit ang mga moving average. Okay? So, ito for example, no? Meron tayong push down. Makikita natin, ito no, push down dito. Meron tayong 20 MA dyan. So, magre-react ang price to the upside. Kasi, hindi lang ikaw yung nakakita ng 20 moving average. Marami kayong taong nakakita ng 20 moving average. Ang unang may isip na mga buyers dyan, gusto ko bumili dito sa 20 moving average. So, ibig sabihin, magiging support yan. No? So, magpo-push down, magsusupport, magbabounce. Pero mapapansin natin, lower high na siya, no? Lower high na dito sa recent high. Ngayon, ang iisipin, ang next na target na, hindi na 20 MA. So, may possibility na mag-breakdown. So, nag-breakdown nga siya, no? Saan tayo? Ito, may rejection pa, no? May rejection. Saan tayo pwedeng bumili next? Sa 50 MA naman. So, bibili ang mga tao dito, magkakaroon ng reaction ng price. No? Paano nakakita na naman tayo ng lower high na parang ang hina na ng buying pressure, mahina na yung pag-buys ng mga tao, parang hindi na ganun ka-interesado. Ang kakalabasan, babagsak na naman ang price. Saan ang susunod na pwede nating pag-bouncean? Yung 100 MA, no? 100 MA, makakita na naman tayo ng reaction to the upside, pero makikita natin nag-a-act na as resistance ang mga pinag-breakdown natin. So, matatandaan nyo, kapag nag-breakdown tayo ng level, so, ito yung ito yung isa sa mga level, no? Yung kanina natin pinag-uusapan, nag-breakdown tayo, magiging resistance to. Yan, magiging resistance hanggang sa ma-breakout ulit natin. Okay? So, dito naman, sa moving average, nag-breakdown tayo dito, binreakdown natin yung support na 20 MA, ano ang gagawin niya in the future? Magiging resistance siya. Okay? Then, babagsak siya. Okay? So, ganun lang yun. Ang kakalabasan, ano naman yung next na moving average siya pwedeng pagbilhan. 200 moving average na. No? So, ang kakalabasan, push up, makikita nyo yung closest ng candle. Mag-wick down, okay lang yan. Pero makikita yung closest ng candles nyo, exactly dun sa mga linyang yon hanggang sa nag-push up na. So, basic lang yan, no? Okay? So, madalas, ang moving average, pangsabi kung anong trend ang market. Okay? Madalas pangsabi ng trend, ginagamit sila minsan as some sort of support and resistance. Pero madalas, ginagamit sila for trend, okay? Para ma-determine ang trend. So, kapag ang price ng coin or ng stock mo or yung binabantayan mong chart ay nasa ibabaw ng mga linyang to, meron kang uptrend. Meron kang uptrend, no? Clear na uptrend. So, makikita nyo dito, nasa ibabaw siya. Anong ginagawa? Push up lang ng push up ng push up. Babagsak dun sa moving average, magbabounce. Babagsak, magbabounce. Babagsak, magbabounce. No? Ibig sabihin, meron tayong uptrend. Ganon din dito. Ito, clear na clear to, no? Clear na clear. Meron tayong uptrend. Nasa taas lahat, ang price natin, nasa taas lahat ng moving averages. Push up, babalik doon sa 20 MA, push up, babalik ulit sa 20 MA, medyo magbo-wick down, papuntang 50 MA, push up ulit. Push down, push up, push down, push up.
At makikita natin, meron tayong clear uptrend. Okay? Ganun din naman kapag nagbe-bear market, no? Kapag naging resistance naman tong mga to, mapapansin natin, nag-breakdown tayo. Kapag nag-breakdown tayo sa support, ano mangyayari sa support? 3, 2, 1, magiging resistance. Okay? Magsusupport tayo dito, pero ang 20 MA natin, resistance na hanggang sa mag-breakdown. So, nag-breakdown tayo sa 50. Ang 50 MA natin na ginagamit natin as support, ano mangyayari? Magiging resistance ulit. O resistance na siya hanggang sa nag-breakdown na tayo. Okay? Tapos, itong 200 MA, nagiging support naman. Okay. So, ayun lang yung pinaka-basic ng trading, no? May mga times na, meron pa tayong mga, meron pa tayong mga, ano ba tawag dito? Mga other technical techniques, technical analysis techniques na kailangan kayo na mag-google nun kasi hindi lahat ng mga techniques 100% accurate or pwede kayo mag-combo ng mga ng mga technical analysis. So for example, ito si Pops John Felix mukhang hindi maintindihan ang impulse wave theory. Okay? Impulse wave theory. Hindi pa talaga maintindihan yan kapag wala ang background dito. Hindi pa talaga maintindihan yan. Set of rules to at advanced to, no? So etong pinakita ko dito, basic of the basics yan. Okay? Pinaka-basic yung pinakita ko dito na type of pagbasa ng chart. Okay? At etong mga to, advanced to. At hindi ko trabaho bigyan kayo ng lesson sa impulse wave theory. Hindi ko rin trabaho bigyan kayo ng lesson sa bullish divergence. Hindi ko trabaho 'yon, no? Hobby ko lang 'to. Hindi ako nagkakaroon ng pera na turuan kayo. Okay? So, wag masyadong entitled sa tutorial, no? Free content 'to. Okay? Free content 'to. At ayun nga, yung point ko, wag nyo isipin na karapatan yung sabihan yung content creator na pinapanood nyo na kailangan ibigay yung gusto nyong malaman. Kasi medyo medyo masaklap isipin nyo, no? na libre pero pinipilit mong kunin yung wala naman, no? So, eto pang lang to, no? Binibigyan kita ng chance kasi naiintindihan ko naman yung frustration mo. Ako rin, no? At some point naging beginner rin ako. Syempre mahirap hindi accessible itong knowledge sa trading. Hindi mo malalaman to sa school, hindi mo malalaman to sa from elementary mo to high school, hindi mo malalaman yan unless yung sa college mo nag-aral ka talaga sa sa commerce siguro. Hindi ko alam kung anong course yung kailangan aralin doon para malaman tong mga trading idea na to. Kakalabasan, DYOR. Okay? Do your own research. Okay? Kung may nasabi akong bagay dito sa technical analysis natin na hindi nyo maintindihan, i-google nyo agad. Ang best friend nyo dyan, si Google Sensei, si Teacher Google. Okay? So, ito, investopedia.com, pwede kayong tumambay dyan. Okay? Aralin nyo to kung hindi nyo naiintindihan. Para magkaroon din kayo ng gantong profits, ganyang profits, at para makasunod din kayo sa TA natin. Okay? So, kung hindi mo alam tong bullish divergence na ganito, yung hidden bullish divergence, i-google mo na. Okay? Kung hindi mo alam tong 1, 2, 3, 4, 5 na impulsive theory, i-google mo na. Okay? Kung mag-i-stay ka dito sa sa channel na manonood kayo, kasi may mga ibang channel din na nag-tutorial din sila, pero nag-tutorial sila para sa viewers nila kasi ayun ang lagi nilang ginagawa. Okay? Ako ando doon yung some sort of tutorial ko ng impulse wave theory. Medyo makikita nyo naman na binibigyan ko kayo ng oras para makasabay or
or ini-explain ko naman kung bakit ganito yung ano, no, yung impulse wave theory natin, no, para makasabay naman kayo. Ang problema lang kapag zero idea talaga kayo sa ginagawa ko, hindi talaga kayo makakasunod, no, kasi advanced na to at ayaw natin ng at least ako, ayaw ko ng gantong klaseng ano, no, trade. For example, yung tinuro ko lang sa inyo kanina dito na meron tayong resistance dito, no, resistance, pero nag lower low tayo. Ayoko nang bumibili dito ng biglang makakapitulate ako, kaya biglang maliliquidate yung pera ko, na maglalaho pera ko. So ang ginagawa ko, inaaral ko yung mas specific, yung mas advanced. Ibig sabihin, yung 5 wave impulse, no? Makikita ko third wave pa lang to, 5 waves to, di ba? So ibig sabihin kulang pa to, pero nasa support na siya. So meron pa tong inaabangan na 4 and 5, no? Ibig sabihin may lower low pa possibly. At mapapansin natin saan pa siya magsusupport, dito pa sa pangalawang support, no? Ganun lang naman yun, no? So ayun lang siguro update natin. Ano lang, no, kung nahihirapan kayong makasunod, may mga times na pwedeng masyadong komplikado yung ine-explain ko, o kaya may mga times na medyo bago yung mga pinagsasabi ko. Pwede nyo itanong sa comment section, pero wag kayong maging parang ganito si John Felix, no, na medyo entitled sa sagot or entitled sa lessons. Hindi naman lesson channel to. Pero ayan, binibigyan ko naman ng tutorial. Wag ka na magagalit, ha. Bati na tayo John Felix, ha. Okay. At some point, sana yung mga hindi niyo naiintindihan, i-google niyo na lang rin, kasi hindi lahat yan maituturo ko, no. Napakaraming technique at napakaraming mga gumagana at hindi gumagana ng technique, no. Yung mga, for example, yung mga bakit ito, control Z ko lang na mabilis, ha. Teka lang, ha. Makakabalik ba tayo doon sa mga drawing ko? Ayun, nakabalik tayo sa drawing ko. So bakit tayo napakaraming ganito na mga linya, no, na horizontal channel na ganito? Ano kaya meaning ng horizontal channel, no? I-google niyo yun. I-google niyo rin yung Darvas box. Kunwari, ito, Darvas box. Darvas, mukha na tong Davas, no? Letter R to, letter R. Darvas box. Yan, i-google niyo yan. Ang Darvas box para lang siyang ano tawag dito? Horizontal channel. Meron tayong mga ascending channel, meron tayong mga descending channel, meron tayong mga pattern trading, meron tayong mga candlestick pattern trading, meron tayong mga Wyckoff accumulation, distribution schematics, meron tayong impulse wave theory, meron tayong Fibonacci, meron tayong Fibonacci extension lines. Napakarami, no? No, meron din tayo yung mga ano bang tawag dito, fractal trading. Fractal, ibig sabihin yung ginawa dito kokopyahin dito, mga ganon. Marami 'yon. So wag niyo i-expect sa akin lahat ng sagot manggagaling sa akin. Dapat yung sagot nyo manggagaling sa pag-research nyo. Okay? Okay, hindi to free course, no? Hindi TA lesson, hindi TA course to, no? Update to ng BTC, update to ng cryptocurrency, update to ng kung anong galaw ng BTC, kung magpapump or magdadump sa gamit kong technique. Okay? Sa gamit kong technique na hindi ko ikakalupit at actually ikayayaman ko. Okay? So, sana yumaman ka rin, no? Boss John Felix, no? At sana wag mo rin gawin yung ikakalupit mo sa pag-TA rin, no? So, ayun lang siguro update natin at ingat sa trades, GG's boys.